Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Ayan, kamusta po kayo? Kamusta ang panonood ninyo ng Itbulaga? Anyway, andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Collegiate Americans, wala na pong iba, ako lang. Nagbabalik ko pong magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ at Itbulaga. Basta mga balita na may kinalaman po sa ating mga legit Americans, sagot na po natin yan. Ganun din ang ilang chika sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button na nasa ibaba para maging updated ka at pakidami na rin ng notification bell. Magkatabi lamang po iyan upang kayo ay ma-notify every time na may mga bago po tayong reaction na video and update. So, eto na nga para po sa gabing ito. Patungkol naman po ang ating update sa Itbulaga na kung saan ay nadadamay dito sa issue ni Paulo Cointis. Nako, grabe naman. At talagang si Paulo Cointis wala na pong ibang dulot sa Itbulaga kundi puro issue na lamang. Talagang lagi pong kaakibat na po ata ni Paulo Cointis ang masamang balita. Ang negatibong feedback tungkol sa Itbulaga. Talagang lagi po niyang hinihila pababa, no? Basta nadadawit yung pangalang Paulo Cointis. Grabe nga naman yun. At sarado na ang tahanan pinakamasaya. Wala na nga po sila. Pero eto, at nadadamay po ang Itbulaga. Kahit napakalayo na po ng usapin, napakalayo na po ng usapin sa EP. So, meron po palang bagong movie, itong si Paulo Cointis, no, na X-rated dito po sa MTRCB. So, pati tuloy Itbulaga na pag-iinitan na ng mga basher dahil akala nila or kung ano-ano pong pinagsasabi nila na may kinalaman ng Itbulaga sa pagkaka-X-rated ng movie nito. Kayong kung atin naman pong pagninilayin, pag-iisipan, at ibubukas lang po yung ating isipan ay tama lang naman na naging desisyon ng MTRCB. Kasi may iba po talaga ang pananaw and napaka-risky po para sa mga bata kung yun yung kanilang magiging pananaw, hindi ba? That Satan will be good at the end. So, yung mga kabataan, yung mga bata po na manonood, yun yung magiging pananaw nila. So, mapapahamak pa sila pag nagkataon. Kasi iisipin nila na gano'n, mapapabuti nila itong si Satan. So, mapapahamak lang po talaga yung mga bata. Sabi nga po dito, no, parang merong alma. Pag-almang ginawa si Paulo Cointis, and sinasabi nga na parang konsepto pa po niya yung movie. Sabi dito, Paulo Cointis and changing their Satan title were being sensitive to viewers. So, nagbigay nga po siya ng kanyang opinion at ng kanyang pong pahayag hinggil nga po doon sa napipising solusyon ng Mavs Production, ang producer po ng controversial film na Dear Satan, napalitan na lamang yung titulo. Sabi nga po dito sa article na nakasulat or isinulat, changing the title will not change the whole movie, declared actor Paulo Cointis on the decision of Mavs Production, producer of the controversial film Dear Satan, to simply come up with a new title after the project drew negative reactions from netizens, claiming this might send a wrong message to children. Changing the title just means we're being sensitive to what people are saying. We'd rather do that than not get the film shown. The movie is finished. It's been fully edited. It's beautiful, said Paulo, who also admitted that the film is actually based on his concept. So, konsepto pala po ito ni Paulo Cointis. Paulo said that the change in title also means that he and the production respect what public is saying. It's a movie. It's fiction. Its concept is the battle between good and evil. It features a child who is pure at heart and Satan. If you want the clearest depiction of good and evil,
Who do you think is the best person to show evil other than Satan? That's just my opinion. Then again, it's fiction, Paulo pointed out. So, dagdag pa po dito, he added that while filming, he and the production team made sure they were sensitive to the needs of their child actor, Shanna Stevens, both physically and emotionally. I guess people were just reacting to the title. You cannot judge the whole film based on that. It's the concept of the movie. The child who was writing to Santa made a mistake and misspelled it as Satan. The actor went further by sharing what he thought was the true message of the film. We always hear people say, you should have a childlike faith. This is the literal depiction of that. No matter how bad I am, as Satan to the kid, he is still kind to me. For me, the message is beautiful. It's just sad that people chose to connect it to all sorts of issues, he said. Paulo then admitted to being surprised with the public's reaction to the title. I honestly thought they would see the difference between art of the fictional movie and the real life, issue says. The movie didn't say we should idolize Satan. I think the trailer was very clear that I am trying to influence her to become a bad, but it never happened because her faith is strong. So, yan yung paliwanag, pag-aalma na ginawa po nito si Paulo Contis sa mga negatibong reaction ng netizens dun sa movie. Plus, nagkaroon pa po ng issue dito sa MTRCB na X-rated po sila. So, napakalayo, hindi ba, ng issue dito po sa Itbulaga? Paano naman napasok yung Itbulaga po dito? Because of MTRCB maybe. Dahil alam niyo naman guys, yung naging issue po ng MTRCB sa Showtime, ayan, pati po Showtime, dawit na. Na kung saan, bakit daw pag Showtime ay suspended agad sa Itbulaga daw hindi. Ngayon, na may MTRCB na naman, at tapos konektado po dati itong si Paulo Quintis doon sa Tahanang Pinakamasaya, which is ginamit pa nila before ang Itbulaga na title, ay ayun, dawit na naman ang Itbulaga na kung saan marahil pinag-iinitan si Paulo Cointis dahil kalaban daw dati ni Paulo Cointis ang Itbulaga ng Tito Vic and Joey na ni Tito Sen na kung saan ay ama ng chairman ng MTRCB. Sabi dito, sa komento po ito from isang netizen ng isang komentor, kaya hindi yan pinayagan gawa ni Paulo. Dahil isa siya sa lumalabas data sa Itbulaga host, di ba? Anak ni Tito Sen yan, kaya bawi lang. Grabehan din kung may babawian man po ang Itbulaga, hindi po sila Paulo Cointis yun. Walang iba kundi po ang taping yun. So wala namang taping chan, anong kinalaman po ng Itbulaga chan. Anyway, sabi pa dito, ang dami pong meron pong mga siguro fanatic ito ni Paulo Cointis na kung saan ay pinapa-step down nga po sa pwesto itong si Miss Lala Soto. Hindi na daw po makatwira, napaka-bias daw po sa Itbulaga porke nandoon yung tatay niya. So, kapag may issues ang MTRCB sa Showtime and yung mga naging host sa Tahanang Pinakamasaya, expect nyo na yan guys na mahihila talaga ang Itbulaga. So, sinisisi patuloy ang Itbulaga guys kung bakit po na X-rated yung movie ni Paulo Cointis sa MTRCB. Grabe, Itbulaga pa yung sinisisi. Sabi nga dito, she needs to step down if she continue her bias. Sabi pa po dito, you should step down as a chairman of the MTRCB. Grabihan, hindi ba mga ka-Derby Kids? Napaka-unfair, nananahimik po na ang Itbulaga, patuloy po nilang dinadawit. Dami po nilang hanash, issues, pero ang maganda naman, naman po ang lahat ng binabato, naman po ang pandadawit na ginagawa sa Itbulaga. Ang IB naman ay lang, no? Kumbaga ay snub lang sa mga ito at patuloy lamang po na
yumayabong at katunayan yan talagang lumalakas po tayo online at ratings natin tumataas na rin. So congratulations sa Itbulaga and better luck next time sa mga basher. So yun lang po update natin sa hapong ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.